FM. Welcome back. Oras natin, 2:31 in the afternoon. Kapiling pa rin ang nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi ako yon, si Gandang Cara. And kasama natin ngayon si Tita Cara. Hi, Tita Cara. Hello! How Same, pero iba. Aray. Kumusta ka naman? 1 week tayo hindi nagkita ah. Kaya nga. Bakit Kaya ka ba nga. hindi ka nagpapapasok? Kasi nga nasa ko, di ba, Indonesia. Akala ko naman nanalo ka na sa loto kaya hindi ka na Nako. nagpapapasok. Alam mo, wish ko lang manalo talaga ako sa loto, di ba? Ikaw, anong unang gagawin na pag nanalo ka sa loto? Bibilhin ko. Ano? Ay! Ang ano? Hindi, bibili ako ng ng mga bagay-bagay na hindi ko nabibili ngayon. Mga gamit, ganun. Business. Business. Ako bibili agad ako ng bahay. Talaga. Ikutin ko agad yung gusto kong subdivision. Hindi ako naniniwala. Bakit? Dahil minsan ka nagkakaroon ng pera, hindi mo inuna ang bahay. Hindi. Nuna ko Uy, inuna mo. Kubo nga lang. mas mahal yung kotse mo kaysa sa sa kubo mo. Uy, mura lang yun. Diba? Eto ang live bookingan. Pero yun nga, pag nanalo ako sa loto, yung gagawin ko agad. Tapos business din. Hindi ka naman tumataya ng loto, bawal yata sa inyo. Dati tumataya ako pero tumigil ako kasi hindi ako nanalo. Sabi ni nga nila, Napagod mas ako. malaki pa daw yung gagastusin mo sa pagtaya-taya Yung kaysa pag-i-invest mo, pag kinuwenta mo lahat yun. Correct. Kaya paminsan na lang ako tataya kung swertihin, edi swertihin. Oh. Ganun na lang. Ano naman kakaibang ginawa mo sa Indonesia? Nagmotor. Yun Diyos ang ko, mga pwede nyo naman kakaiba. gawin yan dito. Sana Ay, dito na lang hindi. kayo. Kasi dito ma-traffic. Doon kasi walang traffic. Ay, talaga? Oo, talagang sabi ko, ang saya pala ng pagbansang walang traffic. Pero So, nakaangkas ka? Oo. Alam mo, nanibago din ako kasi nung dito sa Pilipinas pag uwi ko, ang daming tao, agad ang ingay. Oo. Alam mo yung paglapag mo, gano'n. Oo. Yun talaga may ambience ng ingay. Pero pag nasa ibang bansa ka, sabi ko, bakit walang katao-tao sa labas na naglalakad, walang Oh. tambay? Actually, same yung Thailand tsaka Indonesia, parehong walang tao. Sobrang nila, no? Sobrang Hindi ko alam kung bakit lagi nagtatago mga tao sa Peaceful. loob. Peaceful. At saka walang traffic. Ganun, wala talaga. Pero Kaya sa sabi mga ko, party places, maraming tao. doon maraming tao, doon maingay. Oo. Naku, sa vlog ko na lang abangan nyo kung anong ginawa namin sa gimikan ni Oo nga. Papa Jackson. Diba? Kaya kailangan maubos ko na yung Thailand vlog ko. Sino kaya yung naghubo sa Thailand? Ay! Abangan. Ay nako. So ayun na nga, live tayo ngayon Hanapin niyo po sa Facebook, Energy FM 106.7. At syempre pag-usapan natin yung ang lungkot ng topic natin kanina. Bago natin dakuan yung Sige. malungkot na yan, imbitahan muna natin sila na i-like yung Sincerely Cara page. Yes, yung fan page ko po, hanapin nyo, Sincerely Cara. And one of these days, mamimigay tayo ng GCash. Sa pinakamagandang kwento Yes. na magsisend. Ayan, mananalo yan. So, puntahan nyo ngayon yung page natin na Sincerely Cara. I-like Oo. nyo na. Pag di kayo nakalike, di kayo mananalo. Ganun. Correct. Anyways, Anyways, anong ayun na kwento? Nakakalungkot yung story ngayon. Parang Romeo and Juliet. Pero Parang ito naman, parang 100 tula para kay Stella. Parang ganoon na ang datingan. Ito si Romeo at saka si Liana. Si Romeo ay isang author at ginawa niya ng tula si Liana. Tapos, Alin? Anong author? ng libro. Libro. So, nagpunta ng Amerika, akala niya babalik pa. So, Oh. hinintay niya yung pagbabalik from America kaso hindi na bumalik. Yun pala, kaya hindi bumabalik kasi na-aksidente pala, na-car accident si Liana. So, ayun, hindi niya na nakalimutan. Diba? So, feeling ko yan ng kanyang great love. Diba? Ang hirap mawala ng isang taong hindi ka nakapagpaalam. So, anong problema niya? Nalulungkot siya sa pagkawala ni Liana. So parang nire-reminisce niya yung mga moments na minahal niya yung isang taong nawala sa kanya, naghintay siya pero nawala, ganyan. Ikaw naghintay ka pero dumating, 'di ba? Sa harap Laging dumarating. 'di ba? Sana all Oo. ganon. Every after 7 months dumarating. Pero aminin natin, mahirap yung naghihintay ka pero wala pa lang dadating. At saka mahirap yung wala Ganon. kayong formal na Oo. pagpapaalam sa isa't isa. Oo. Ang tanong diyan,
Maayos ba sila nagkawalay? Maayos naman sila. Yun lang ang nagpawalay sa kanilang dalawa, yung car accident. Kamatayan. Oo. At yan, alam mo kapag pinaghiwalay kayo ng kamatayan, wala ka talagang magagawa eh. Hindi mo siya pwedeng hanapin sa hukay o magkita ulit tayo dyan. Di ba? Wala namang ganun. Hindi ko ma-imagine yung Uy! naguhukay ka. Ay, Diba? Ano ka? Tuta. Di ba ganun yung aso kapag namatay yung anak niya, huhukayin. Diba? Pero aminin mo, diba? Ang kamatayan ng pinakamasakit na pwede makapagpahiwalay sa inyong dalawa. Kasi wala ka na magagawa eh. Kahit gustuhin nyo pareho, wala na. Kahit gustuhin mo, diba? Kahit kalabitin mo siya at awayin mo siya, wala ka nang maaaway, wala ka nang mayayakap. At hindi ka rin niya kayang pakinggan na dahil nga syempre wala na siya. Pero siguro pwede na lang nating i-advise or pwede nating i-suggest dito sa ating voice sender. Ano pangalan niya? Si Romeo. Si Romeo. Ang pwede nating sa kanya kung ano yung pwede niya mga gawin sa mga pagkakataon ngayon upang nang sa ganun mabilis siyang maghilom. Kasi ang pinaka ang pinaka magiging battle na diyan is yung sisihin niya yung sarili niya na kung bakit hindi siya gumawa ng paraan para magkita ulit sila na mas maaga. 'Di ba? Hindi siya gumawa ng paraan para nang sa ganun ay makasama niya yung taong mahal niya. Kasi magkakaroon siya ng naghintay lang siya. Oo, maraming regrets. Alam niyo, isa 'yan sa mga bagay kung bakit minsan hindi rin nakakabuti yung naghihintay lang tayo. Minsan kailangan natin magkaroon din ng initiative para nang sa ganun ay makamit natin o makuha natin o makasama natin yung mga taong mahal natin. Kasi kapag hindi tayo nagkaroon ng initiative, baka magkaroon tayo ng what if or 'di ba? Or mga panghihinayang sa huli. Kagaya na lamang nitong si Romeo. Tignan mo, naghintay lang siya ng naghintay. Kaso, ang nangyari kasi wala siyang contact. Wala siyang kontak kay mula nung nag-Amerika. Walang Facebook? Yan ang hindi ko alam. So, diba? Maraming paraan kung gugustuhin mong hanapin yung tao para nang sa ganun Pero siguro dahil baka mga instances na hindi nila control din. Oo. Yun ang nakakalungkot sa lahat. Hindi pa magaling yung tagyawat. Hindi siya. Hoy! Wag mo ba? Ano ba yung mga pwedeng dahilan para hindi niya hanapin yung tao? Baka hindi ko alam kasi alam mo minsan may mga hiwalayan na pagdating ko ng Amerika dito ka na parang wala mo nang usap. Minsan may mga ganun na parang hayaan gusto mo na lang natin makapag-focus ng girl. Oo, para may ganun din. Hindi mo masasabi. Siguro sa isip lang niya, hindi ako magmamahal ng iba, basta ikaw lang. Kaso, yun nga, ang nangyari. Bakit kadalasan ng mga babae na makakilala ko ganyan? Gusto nilang hanapin yung sarili nila kung saan-saan. Ano ba meron sa sarili nyo at lagi nawawala? Hoy, malay mo naman ang mga magulang nito kasi doon siya tuloy ng pag-aaral. Sa Amerika? Sa Amerika, oo. Yung minsan wala ka ng choice pero kailangan mo umalis kasi yun ang sabi ng family mo. Diba? Kasi after high school, doon siya nag-Amerika, baka doon siya nag-college. O di ngayon, lalong hindi na pakinabangan yung pinag-aralan kasi namatay. Ang gawin mo ngayon, Romeo, sisihin mo yung magulang. Sasampalin ito. Hindi, charot lang. Hindi nga. Hindi, joke lang nga, Romeo. Pinapagaan lang ng parang yung nararamdaman. Hindi, isa lamang to sa mga dahilan kung bakit ko pinapagaan yung kalooban mo. Kasi kung patuloy mong dadamdamin at bibit-bitin yan hanggang sa mga susunod na araw. Uy, alam mo, pero may mga taong hindi na nakaka-recover sa pagkawala ng partner nila. Di ba, lalo na kapag yung mga mag-asawang matatanda na. Parang diba, si Mami Jo. minsan sumusunod. Ha? Hoy! Saan siya hindi nakaka-recover? Sa Saan? Sa pumutok na pigsa. Baliw ka. Titripan mo na naman si Mami Jo. Wala siyang pigsa. May ex. Di ba nagkaroon ng ex-boyfriend si Mami Jo? Di ba? Na may pigsa. Pasintabi po sa mga nagli-late lunch and nagme-merienda. Hindi kasi si Mami Jo, di ba meron siyang ex? Paano mo alam? Di mo nga alam eh. Nagkakwentuhan kami. Ay, nagkwento siya. Ang ex ni Mami Jo ay magtataho. Hindi totoo yan. Tapos, ano nangyari? Tapos, love story nila. Araw-araw dumadaan yung magtataho sa bahay nila, sa harap ng bahay nila. Lagi siya nakikita sa may bintana. Tapos? Si Mami Jo, tuwing daraan yung pasilip-silip siya dun sa may bintana. Medyo old house na yung bahay nila. Wow. Padaan-daan siya. Tapos? Ang pangalan ng kanyang ex ay Dominador. Ba't di ko alam yun? Hindi niya nakakwento sa akin. Andong ang Andong ang palayaw. Andong? Andong. Oo. Dominador. Tapos? Si Mami Jo,
lagi siya dun sa may bintana, sisilip-silip, akala niya kakawayan siya. Oh. Si Andong palinga-linga doon. Tapos? Na-inlove na nun si Andong sa kanya. Tapos, Kaso hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala. Kasi ang akala niya nun, multo si Mami Jo. Parang naging ex ko, di ba sila nagkaroon ng pagkakataon? Eto na nga. Oh. Di ba nga? Di ba nga nagustuhan na ni Andong siya? Oh. Kaso ang akala niya kasi hindi tao. Ano akala niya? Multo. Multo. Kasi pa silip-silip. Mami Jo. Di ba? Ngayon nagkaroon. Baka nakalagay siya ng chinchan sunod sa mukha, kaya parang napagkamalan. Di kaya? Nina cream. yung Yung mena? yung, Okay. yung ang asim pag... Uy. Uy, totoo. Pero effective yun ah. Paano pag kinuha kang endorser ng mena? Ay, go! Go! Kaya makipag-friend ka sa mena. Oo. Hi, Mena. Uy, alam mo sa totoo lang, ginagamit ko yun nung elementary. Pati nanay ko. Talaga? Oo. But anyway, balik tayo kay Mami Jo. Okay. Alam mo, hindi. Ginamit ko din pala yan dati. Tapos alam mo ang ginawa ko, sabi kasi nila kapag naglalagay ka doon ng mena sa mukha tapos natulog ka hanggang kinabukasan, fresh yung ano mo kasi na-absorb. Oo. Sabi ko pagising ko, lang puti na mukha ko. Ganon. Alam niya na. Okay, tapos back to the story. Oo. So yun na nga si Mami Jo. Napagkamalan siya. Oo. Nagkagustuhan na sila kaso hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maging sila. Oo. So parang ex nilang isa't isa pero nang hinayang sila kasi hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong magkakilala kasi akala nung lalaki ni Dominador ni Andong multo si Mami Jo, multo sa bintana. Okay. Hanggang sa nalaman na lang ni Mami Jo na nagpakasal na sa iba. Oo. Talaga? Nag-asawa na. Nag-asawa na si Dominador? Oo. Okay. Sakto naman nun na na si Mami Jo napadaan sa simbahan magsisimba. Tapos? Pag niya doon, pagdaan niya sa simbahan, pag upo niya, pumutok yung pigsa niya. Anong connect ng pigsa? Kasi sa unang pagkakataon nagkita sila ni Andong. Sa simbahan? Oo, Jocelyn. Andong. Ganyan. May kasama yung asawa o hindi? Kasama nga. Nakasama? Oo, tas nakita niya na nakinasal na pala sila. Tas napaupo si Mami Jo doon sa upuan sa may simbahan. Nabigla siya, kaya pala siya napaupo. Oo, napaupo. May pigsa. Pumutok yung pigsa. Ang layo na ng kwento. Nagdahan-dahan. So, ayun. So, yun. Kaya hindi sila nagkatuluyan. Yes. So, kagaya din yan, di ba? May mga panghihinayang si Mami Jo. Tingnan mo, ilang taon na siya ngayon. Connect mo. Di ba? 250 years old na siya ngayon. Kung... Grabe naman yun. Kung nagpaka-alembong siya nung araw, ngayon... Sinayang niyang chance. Sinayang niyang chance. Kagaya din yan sa'yo, di ba? Sa ating mga pangga na nakikinig din ngayon. Alam ba yung mawala ng pag-asa sa pag-ibig? Huwag niyo sayangin yung chance, di ba? Na malay niyo naman. Alam mo, minsan, kung kailan matanda ka na, saka ka nakakahanap ng the one. At saka yung sakit na pinagdadaanan ni Romeo ngayon, malay mo naman, inihahanda lang siya ni Lord para sa mas magandang babae para sa'yo. Malay mo si Mami Jo ang nakatanda. Gawin. Diba? Matchmaking pala. Pwede na, Romeo and Jo. Oo nga. Hindi naging Juliet, no? Juliet, Jocelyn. Langya. Diba? So yun. Dahil hindi nagtagumpay ang Andong Jo. Andong Jo. Grabe naman yung kwento na Joandong. Sige, push mo yan ha. Ayun. So anyway, yun na nga. So anyways, ayun. Lalo na sa may mga pinagdadaan ng kagaya ni Romeo na nawala ng mga mahal sa buhay. Wala naman mga love life nila nawala. Oo. Wala silang choice. At saka hindi naman na kailangan, alam mo sa totoo lang, hindi mo kailangan ng kahit anong payo mula sa amin. Kasi ang sugat sa puso ay kusang naghihilom sa pagdaan ng mga araw at panahon. Oo. At saka minsan it depends on you din kung paano mo siya i-handle, kung pipiliin mo na maging maligaya pa rin after the pain. Diba? And all the struggles na pinagdaanan mo. Ikaw? Diba? Life is short pa rin so pasayahin mo pa rin yung buhay mo. Ikaw, alam ko nasaktan ka na dati pero though nag-recover ka dun sa sakit na napagdaanan mo, hindi pa naman may mga bagay na hindi mo nakalimutan dun sa ex mo dati na nakapanakit sa'yo. Bakit walang ex na nakapanakit sa'yo? Sa akin meron. Ay, oo naman, lahat. 'Di ba? May mga natututunan tayo at nag-iiwan ng marka sa atin. Oo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka nakakausad. Oo, nakakausad din naman tayo. Hayaan mong yung mga sugat na pero yan. Pero sila kasi buhay pa sila. Huwag mong patayin. Ewan ka ba sa mga ex, no? Pasabi-sabi sila sa atin na, I can't live without you. 'Di ba? Nakailang ex na ako, wala naman nalilibing sa kanila. 'Di ba?
Ewan ko sa'yo. Anyway, yun lang. Sana makaano ka. Sana dalawin mo kami dito kapag okay ka na. O kahit di ka pa okay, dumalaw ka dito sa amin para makausap mo kami ng personal. Correct. Nakakatuwa kasi alam mo yung fact na isinulat mo pa sa amin yung karanasan mo. Ibig sabihin ay umaamot ka pa o naghahanap ka pa ng solusyon diyan sa sa nararamdaman mo. Willing ka pang bumangon at mag-move on. At saka alam mo yung pagiging makata niya, pwedeng niyang gamitin pa. Lalo na yung pagkawala ni, 'di ba sabi nga kayo na pagkawala ni Liana, doon ka sa tula makipag-usap sa kanya. Kung meron ka pang mga words unsaid or may mga gusto ka pang iparamdam sa kanya, idaan mo sa tula para ma-release mo. Yes. Kasi kailangan mailabas talaga Malay mo, bumenta yung libro mo. At sabihan mo kami kapag yan isinulat mo sa libro dahil bibili kami niyan. Correct. 100 tula para kay Joangdo. Ayan na naman. Joangdo. Diba? Parang baho. Oo. Joanggo. Kambing yarn. Lang yaka. Anyways, we wish you all the best, Romeo. Nakakatuwa. Yan. So, alam mo, naniniwala ko na yung mga ganyan, yung mga writers, mga makhata, may mga masakit na pinagdadaanan talaga. Kasi doon sila humuhugot artist. Doon humuhugot doon sila humuhugot ng kanilang paano yung hikab na sa mata nilabas? Alam mo, humihikab ako pag may nagkikwento sa akin. Doon sila humuhugot. Weakness ko yan. Na-distract ako. Humikab ka pero walang reaksyon sa mata, lumabas yung hangin. Dali, humuhugot lang. Doon sila humuhugot ng kanilang passion. Tsaka creativity. Totoo yan. Diba? Ay, nako. So, ayan. You can send us your stories, your love stories sa Sincerely Cara fanpage. Hanapin mo lang po sa Facebook. Sincerely Cara. And Cora. Abangan niyo yan. Alay mo naman. Okay. So maraming salamat, Pangga. Thank you so much, Tita Cora. Maraming salamat. Ayan, susunod na po si Sheena at si Jimbo. Guys, panoorin niyo yung vlog ko na sa YouTube na po and please like and share. Maraming salamat. Bukas ulit, same time, 12 noon to 3 p.m. Ako pa makakapiling mo, walang iba kundi si Cara, ang nag-iisang chicks ng radyo. Pangga, we are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabing radyo. Sabihin mo.